Napalapat ng lobby si Adriana na nagpipigil maluha. Nasa loob na sila ng kotse na yakap-yakap nito ang anak. Ilang minuto lang naman ay bumalik na si Cyrus na kaagad nitong ikinapahid ng luha. Let's go, pasensya na, medyo natagalan. Hey, what's wrong, ha? Pwede bang umuwi na tayo? Sobrang inaantok na kasi ako. Sige, tahimik ang mga itong umuwi ng compound. Hindi na rin nang ulit si Cyrus nakita nitong malungkot ang mag-ina, hanggang nakarating sila ng mansion at may hatid ang mga ito sa guest room na tutuluyan nila ay napakatamlay ng dalawa. Tawagin ko kayo mamaya sa dinner ha, magpahinga na muna kayo. Bagsak ang katawan na nahiga si Adriana sa kama, sumunod naman si Kurt na kitang nagtatampo pa rin ang itsura. Galit ka ba kay mommy? Hindi po, napahinga ng malalim si Adriana na hinahalik-halikan nito sa ulo. Bakit nakabusangot ka pa rin? Napalunok si Adriana na mapatitig sa mga mata ng anak nitong napaka-inosente. Ayaw mo po bang mabuo tayo nila daddy? Ayaw mo po bang maging masaya ako, mommy? Hindi naman nakaimik si Adriana na napalunok, nag-iwas ito ng tingin na niyakap na lamang ang anak nito. May papasired ka na NS-man. Anak, hindi ka ba masaya sa amin ng papa mo? Masaya po pero gusto ko rin sa totoong daddy ko, mommy. Paano pag nag-asawa na ang Papa Cyrus ko? Liwan na po niya tayo. Mommy, napipilang naman si Adriana na hindi malaman ang isasagot na hindi masaktan ang anak nito. Alam naman nitong gustong-gusto ni Kurt makilala at makasama ang totoong ama nito. Pero hindi naman nito alam kung saan hahanapin ang binatang nakabuntis sa kanya. Hindi ba enough ang pagmamahal ng mommy sa'yo? Anak, may kulang pa rin po dito, mommy. Gusto nito na meron din siyang daddy Napahinga ng malalim si Adriana na niyakap na lamang ang anak nito. Naiintindihan naman niya si Kurt, kitang-kita din kasi nito ang inggit sa mga mata ng anak nito sa tuwing nakakakita ito ng mga kalarong inaalagaan sila o kasama nila ang kanilang ama. Alam niyang hinahangad din ni Kurt na makasama ang ama nito, at nasasaktan siya dahil hindi niya yun maibigay sa anak niya. Matapos maglinis ng katawan ang mag-ina at magbihis ng pantulog ay nagpahinga na muna sila. Nakaidlip na rin kasi si Kurt pagkahiga pa lang nito sa kama dala ng pagod sa biyahe at paglalaro. I'm sorry, son, patawarin mo si mommy na hindi ko maibigay ang gusto mo, pero kung sakali at mahanap natin ang daddy mo, hindi naman kita ipagkakait sa kanya. I love you so much, son. Umaga na nang magising ang mag-ina kung hindi pa sila kinatok ni Cyrus at ginising ay hindi pa sila nagising. Good morning, Papa. Paos na pagbati ni Kurt na kinukusot-kusot pa ang mga mata. Good morning too, son, how's your night? Hindi na kayo nakakain kagabi, hindi ko naman kayo magising nang silipin ko kayo. Gumanti din naman si Kurt na pinupog ng halik sa buong mukha ang kinikilala nitong ama na napangiti. Good morning, oo nga Nagugutom na ba kayo? Kumain na muna tayo bago tumuloy sa simbahan. Maliligo na muna kami, ha? Okay. Lumabas na muna ito ng silid habang naliligo ang mag-ina. Nakasalubong naman ito ang Kuya Reyna nito na nakabihis na rin. Kuya, hindi ba dumating si Bradley? Alam kasi ni Reynan ang tungkol sa connection nila Adriana, Kurt at Bradley, dahil sa kanya lang sinabi ni Cyrus ang lahat. He's not answering my calls. I've called him several times pero hindi siya sumasagot. I've texted him the location. Baka sakali dumating pa rin kahit para kay Venice na lang. Napasulyap pa ito sa likuran ni Cyrus na mapansing galing ito sa guest room kung saan tumuloy ang mag-ina. What if dumating si Bradley? Handa mo na bang sabihin sa kanilang lahat ang mga tinatago mo? I want to do what's right. Kuya, nagbabaka sakaling tanggapin ni Bradley kahit ang anak lang nila. Nandito lang ako, dude. Salamat kuya. Matapos makaligo ng mag-ina ay sinundan na ni Cyrus ang mga ito at sinabayan sa agahan. Inasikaso din naman kaagad ng mga makeup artist at hairstylist si Adriana at Kurt matapos nilang kumain. Sila na lang kasing tatlo ang naiwan sa mansion dahil napasarap ang tulog ng mag-ina. Pagdating nila sa hotel kung saan gaganapin ang kasal nila Venice at mapapangasawa nito ay todo alalay si Cyrus sa mag-ina. Sa ground floor tumuloy ang mga ito na pumuslit sa elevator paakyat ng rooftop, kasi doon ang event ng kasal kaya tumuloy na sila doon. Mabuti na lang at walang media ang nagkalat sa parking kaya hindi sila naharang ng mga ito.
Pagdating nila sa rooftop ay sinalubong naman sila ng Daddy Bien ni Cyrus na binigay kay Kurt ang singsing. Siya kasi ang ring bearer sa kasal na tinanggap nito. Hindi pa alam nila Bien na totoong apo niya ito pero dama nito ang connection sa bata. Napapansin din nila ang malaking pagkakahawig nito sa anak na si Bradley pero hindi na muna sila umiimik at naghihintay na ang dalawa ang magsabal. Magkahawak kamay naman sina Cyrus at Adriana na pamwesto sa gilid. Nangingiting pinapanood ang mga flower girls at iba pang pamangking lalaki ni Cyrus na isa-isang nagmarch sa red carpet patungo sa harapan. May nakatayong mini stage sa harapan na napupuno ng rose climbing na disenyo, may piano din sa gilid ng stage na nakaupo doon ang isang pinsan ni Cyrus, siya ang nagpiplay ng wedding song habang kumakanta, nang makamarcha na ang lahat ng flower girls ay sumunod ang mga abay, kabado si Adriana na hindi mapigil ang pagpawisan, para kasing may mga matang nakatitig sa kanya kung saan na hindi nito moari. Hey, are you okay, Adriana, right? Yeah, kinakabahan lang, I'm Kiana, kapatid ko yung groom, nice to meet you, Adriana. Salamat, nice to meet you too, Kiana. Napatuwid ng upo ang mga ito na i-anunsyo ng wedding coordinator na papasok na ang bride. Sabay-sabay na napalingon ang mga ito sa likuran nila na napatayo at nakangiting pinapalakpakan ang bride na napakaganda sa wedding gown nito. She looks absolutely like a goddess. I really admire her beauty. Kung ganyan lang ako kaganda, tiyak na papansinin ako ni Bradley. Bradley, aha, yung isa pang kuya ni Venice, si Bradley. Mailap siya at suplado pero para saan pat mabibingwit ko rin ang isang yon. Pilit ngumiti si Adriana na binaling ang atensyon sa bride na naglalakad sa red carpet. Nakadama naman ito ng guilt nang maalala ang kasal nito noon, 5 taon na ang nakakalipas. Kung hindi sana siya tinakat ng Kuya Cassiano niya, magiging sila pa rin kaya ni Timothy hanggang ngayon. Matatanggap kaya ng binata kung sakaling nagkaanak ito sa ibang lalaki? Sa nakikita kasi nito ay mukhang galit pa rin sa kanya si Timothy sa pag-iwan niya rito sa mismong kasal nila. Nang makarating na sa harapan ng bride at nagsimula na ang seremonya ay pumunta ng banyo si Adriana. Hindi na kasi nito mapigil ang maluha na naaalala ang nakalipas. Tahimik itong umiiyak sa may banyo nang may pumasok na lalaki. Napatalikod dito para ikubli ang mukha na nagpahid ng luha. Naramdaman naman itong lumapit ang lalaki sa gawin niya sa may countertop, naghugas ito ng kamay na naupo malapit sa tabi nito at nagsindi ng sigarilyo. Why are you crying? Nagsisisi ka bang tinakbuhan mo ang kasal mo noon? 5 taon na ang nakakalipas, tanong ng baritonong boses na ikinalingon nito at nanigas sa kinatatayuan sa nakita, ang binata kahapon sa labas ng restaurant, ikaw. Sunod-sunod na napalunok si Adriana nang makilalang ito ngayong binatang napagkamala ni Kurt na ama niya. Bumilis din ang pintig ng puso nito na hindi matagalang makipagtitigan sa binata, kahit naka-formal attire ito ngayon at nakapusod ang mahaba niyang buhok ay balbas sarado pa rin, kaya hindi niya makilala ang mukha nito, pero kapansin-pansin na mestizo ito at may itsura kung hindi lang mahaba ang balbas at bigot, matangos ang ilong nito at siya nito ang kulay abo nitong mata. Maitim din ang kilay na may kakapalan maging ang pilik mata nito ay itim na itim at makapal na bumagay dito. Staring is rude. Ayaw na ayaw ko pa namang may tumititig sa akin ng ganyan, miss. Naniningil ako. Nag-init ang mukha ni Adriana na nag-iwas ng tingin ditong napahiya. Hindi kasi nito na malayang matiim na pala siyang nakatitig sa binata. Bakit, nagugwapuhan ka ba sa akin? Mayabang nitong tanong na ikinataas kilay ni Adriana dito. Ang yabang naman, mukha namang ewan, excuse me, what did you say, Manong, napatitig lang ako sayo, sinong magugupuhan sayo sa itsura mo? What the, did you just called me, Manong? Napatawa si Adriana na tinalikuran itong hinabol siya sa may pinto. Ano ba, bitawan mo ako, namimilog ang mga mata ni Adriana na sobrang lakas ng kabog ng dibdib nitong nakatingala sa binata. Napadila pa ito sa ibabang lobby na napasulyap sa cleavage nitong naka-expose. Manyak, asek ni Adriana na malakas itong sinampal na ikinatagilid ng mukha nito, para itong may ihi sa kaba at takot nang magdilim ang mga mata ni Bradley na nag-igting ang panga, nagngingit-ngit pa ang mga ngipin nitong humarap sa dalaga na namumutla sa takot. Ang lakas naman ng loob mong sampilan ako. Bakit? Sino ka ba ha? Pasensya na. Ikaw kasi
kung saan-saan ka sumusulyap. Napasinghap si Adriana na mas idiniin ni Bradley ang katawan dito. Sa gulat ay muli niya itong nasampal ng malakas na ikinatagilid muli ng mukha ni Bradley, para itong maiiyak na napamura si Bradley at nag-igting ang panga na napahaplos sa pisngi nitong namula na 2 beses na nasampal. Sorry ikaw kasi. Halos lumuwa ang mga mata ni Akihiko na siniil siya ng binata ng isang mapagparusang halik sa mga labi. Hindi ito makakilos na hawak ni Bradley ang 2 kamay nito na inipit sa kanyang ulunan. Dama niyang nangangapal na ang mga labi niyang mapusok na inaangkin ng binata na halos higupin ang buong bibig niya. Napapikit ito na tumulo ang luha na hindi makalaban. Ang mga pagtutol nito ay nanatili sa isipan na hinayaan lang ang binatang salitang nagpapakasasa sa mga lashbi niya. Nang maramdaman naman ni Bradley na hindi na ito nanlalaban ay unti-unting binago ang uri ng halik na ginagawad dito, naging masuyo yun na dinala sa kanyang batok ang braso ni Adriana na pumulupot doon. Napaungol si Adriana na marahang kinakagat-kagat nito ang kanyang ibabang labi. Open your mouth, sweetie, that's my girl. Hindi rin maintindihan ni Adriana ang sarili. Kahit kinakastiguhan nito ang sarili ay hindi naman ito maawat ang binata, bagkus ay hinahayaan lang niya ito na tinutugon ang halik nito. Para siyang hinahaplos sa puso na tinatangay sa call upon habang mapusok silang naghahalikan. Naramdaman naman nito ang pag-angat nito sa ere na ikinayapos nito sa batok ng binata. Maingat itong naglakad patungo sa countertop na pinaupo doon si Adriana habang mapusok silang naghahalikan. Kusang napabuka ng mga hita si Adriana na tumayo ito sa pagitan ng mga hita nito na napapahaplos na rin sa tagiliran nito. Kitang lango si Adriana sa malalim at mapusok na halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Mapupungay ang mga mata nito na namumula ang mukha at mabibigat ang paghinga. What's your name, gorgeous? Adriana. Hi, Adriana, I'm Bradley Tuazon. Natawa naman ito na mabasa ang kabiglaan sa mga mata ng dalaga na matiim na nakatitig sa kanya at tila hindi makapaniwala. Why, ito yung nakababatang kapatid ni Cyrus. Bigla siyang inusig ng konsensya niya na nakipaghalikan siya sa kapatid ni Cyrus, habang si Cyrus na 5 taon ang nagpaparamdam sa kanya. Tumutulong sa kanilang mag-ina ay hindi niya pa masagot-sagot. Bumalik na tayo sa kasal, pag-iwas nito na akmang bababa ng pigilan siya ni Bradley. I'll fetch you and your son later at 7 p.m., ha? Bakit? Yutal na sagot nito na ikinangiti nitong napasmak-kiss pa ditong pinamulaan ng pisngi. Basta, I want to know you more, ikaw at ang anak mo. Malambing na saad nito na muling siniil ito ng halik sa mga labi. Napapikit si Adriana na may ngiti sa mga labing tinugon nitong napaungol at pisil sa kanyang baywang. Bawat paghagod ng mga labi ni Bradley ay sinasabayan nito ng ungol. See you later, sweetie. Napahawak ito sa dibdib na damang sobrang bilis ng kabog noon. Naghahabol hininga itong kinakalma ang sarili bago naghilamos na inayos ang sarili. Paglabas nito ng restroom ay para siyang nakalutang sa alapaap. Natutulala kasi ito na walang pumapasok sa isipan kundi ang naging halikan nila ni Bradley sa loob ng restroom. Hey, where have you been? Kanina pa kita hinahanap. Pagsulpot ni Cyrus na ikinabalik ng ulirat nito. Napakurap-kurap pa ito na hindi na malayang nasa harapan na pala niya ang binata. Napangiwi ang ngiti nito na pasimpleng iginala ang paningin sa mga bisita pero hindi nito mahanap si Bradley. Are you okay? May hinahanap ka ba? Si Kurt? Napalunok ito nang muling bumilis ang kabog ng dibdib NH makitang nasa table nila Bradley ang anak nito. Nakakarga pa siya kay Bradley na kitang masayang nagkukwentuhan. Don't worry about him. Mukhang nag-enjoy siyang ipakilala ang sarili sa lahat. Nakakatuwa ang kabibuhan ng anak natin. How I wish I'm his real dad. Wika ni Cyrus na ikinapalis ng ngiti nitong napalingon sa binatang nakamata din kay Kurt at Bradley. Nag-iwas ito ng tingin ng maalala ang namagitan sa kanila ni Bradley kanina sa loob ng restroom. Tiyak na masasaktan ito lalo kapag nalaman niyang naghalikan sila kanina ng kapatid ni Cyrus. Pagkatapos ng kasal ay masayang nananghalian ang lahat pero kapansin-pansin ang pag-iiba ng mood ni Cyrus na tila napakalaki ng problema nito. Idagdag pang na kay Bradley pa rin si Kurt na hindi sila naghihiwalay. Si Bradley na rin ang umaasikaso dito kaya hindi na nilapitan pa ni Adriana ang mga ito. Hanggang sa lumapit na si Bradley sa kinauupuan ni Adriana nang lumabas na muna si Cyrus. Mommy, hey, how are you?
pero dahil karga ito ni Bradley ay mabilis din siyang hinagkan sa pisngi na walang nakapansin sa mga bisita. Nanigas si Adrians na nag-init ang mukhang napagala ng tingin sa paligid bago bumaling kay Bradley na nangingiting napakindat pa dito. Ano ka ba? Mamaya may nakakita sayo. So what? Bakit? May magagalit ba? Sumunod naman ito sa table ni Adriana na naupo sa pwesto ni Cyrus. Sakto namang pabalik na si Cyrus nang malingunan si Bradley na kinakausap si Adriana sa mesa nila, na ikayam nito ang kamao na nagpipigil ng sarili, pero kahit itanggi nito ay alam niya sa sariling nagseselos siya na makitang magkasundo si Bradley, Curry at Adriana. Hey, dude, join us. Pagsulpot ni Reyna ng masulyapan nitong iba na ang timpla ng mukha ni Cyrus habang nakatingin sa tatlo. Ano ka ba? Akala ko ba magpapaubaya ka na? Panay ang tungga ni Cyrus ng shot nito na pasulyap-sulyap sa gawin nila Adriana, para itong kinukurot sa puso sa nakikitang closeness ng tatlo. Sabi ko, kaya ko, pero bakit ang sakit, kuya? Nasasaktan din siya para kay Cyrus pero kung ito ang tama at makakabuti sa lahat, mas nanaisin niyang masaktan na ito ngayon para makapagsimula na siya at unti-unting matanggap na hindi si Adriana ang babaeng nakalaan sa kanya. Alam kong mahirap, Cyrus. Pero hindi ba kung mahal mo ang isang tao, mas mahalaga sa iyo na makita siyang masaya, at kung hindi ikaw ang taong makakapagpaaya sa kanya, hindi ba't mas magandang ikaw ang magparaya? Pero masaya ako sa kanilang mag-ina kahit alam kong hindi sila akin ay minahal ko sila ng buo, kaya masakit sa akin na pakawalan sila. Nang mapansin ni Reynan na napaparami na ito ng naiinom ay inaya na niya itong lumabas ng event. Where are we going? Kuya, lasing nitong tanong na nakasakay na sila ng elevator pababa ng ground floor, sa bar. Bar? Ayoko, nasaan ang mag-ina ko? Come on, dude, mag-bonding naman tayo, hindi naman mawawala sina Adriana at Kurt eh. Pagkatapos ng kasal ay nagtungo na ang newlyweds sa kanilang honeymoon, saka lang napansin ni Adrians na kanina pa hindi niya nakikita si Cyrus sa paligid. Looking for someone? Tanong ni Bradley na mapansing palingalinga ang katabi nito. Nakatulog na rin si Kurt na karga ni Bradley habang nakasiksik ito sa leeg. Hindi ko kasi makita si Cyrus, restroom muna ako, ha? Pagpasok nito ng restroom ay kaagad nitong tinawagan si Cyrus pero nakailang dial na ito sa number ng binata ay hindi pa rin siya sinasagot. Come on, Cyrus, answer your phone. Naiinis nitong tura na palakad-lakad sa harapan ng salamin. Bumukas ang pinto pero hindi na siya nag-abalang lingunin ang pumasok. Muli nitong tinawagan si Cyrus na napapikit, nagri-ring kasi ang cellphone nito pero hindi siya sinasagot. Nag-aalala na rin siya dahil hindi naman ganito si Cyrus sa kanya. Hitting two birds in one stone ha? Natigilan nito na nanigas sa marteng boses na narinig mula sa likuran nito. Naibaba nito ang linya na pumihit paarap dito na nangunot nung malingunan ang isa sa mga abay kanina, si Kiana, ang kapatid ng groom. What are you talking about? Napailing pa ito na pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa na minamaliit ito. Napataas kilay si Adriana dito na hindi nagustuhan ang inaasta ng dalaga sa harapan niya ngayon. Sa nakikita kasi nito ay minamaliit siya nito. I didn't know na sa amo ng mukha mo ay namamangka ka pala sa dalawang ilog. Makahulog ang saad ni Kiana na lalong ikinakunot ng noo ni Adriana, lumapit ito sa sink ng krababo na naghugas ng kamay, napasunod naman si Adriana dito na salubong pa rin ang mga kilay. Ang mga katulad mong gold digger, natural lang na mamangka sa dalawang ilog para may reserba, hindi ba? Ngumisi ito na magtama ang mga mata nila sa kaharap nilang salamin, hindi ba't kasintahan mo si Cyrus? May anak na nga kayo pero hindi ka pa niya pinapakasalan. Marahil naamoy niya ang baho na tinatago mo. And now, kay Bradley ka naman naglalandi. Wow, dalawang tycoon billionaire nga naman ang puntirya mo gamit ang isang bato. Ano? Dahil walang planong pakasalan ka ni Cyrus kaya kay Bradley ka na ngayon nagpapapansin. Ah, so this is all about Bradley, wika ni Adriana na napangisi ditong napalunok at namutla. Napahalukip-kip si Adriana na pinasada ng uuyam na tingin ang kabuuan nitong napangisi, at iling na ikinaningkit ng mga mata ng kaharap nito. Is it my fault kung ako ang type ni Bradley sa ating dalawa? Hindi ko naman siya pwedeng ipagtabuyan kasi gusto ko rin siya. How about you? Gusto mo si Bradley pero hanggang doon ka lang. Kasi nga, Bradley doesn't like you, bitch.
Pang-uuyam din ni Adriana dito na nakangising binangga ito sa balikat na iniwanan sa restroom. Mahina itong natawa pagkalabas nito ng restroom na narinig niyang nagsisisigaw ang dalaga sa loob at nagwawala. "Hey, what took you so long? Kanina pa kita hinihintay." Pagsulpot ni Bradley na niyapos ito sa baywang, pilit ngumiti si Adriana na hinayaan na lamang itong inakay siya patungo sa elevator. Karga pa rin naman ito sa kabilang braso si Kurt na kay sarap ng tulog. "Pasensya na, alam mo naman ang mga babae, it's okay, sweetie. Anyway, gusto mo bang tumuloy sa talyer ko?" Binata si Bradley. At hindi naman siya ipinanganak kahapon para hindi mahimigan na may ibang naisin kaya niya ito inaalok sa lugar niya. "So what? Nakausap ko si Daddy at sabi niya hindi naman kayo mag-ina ni Kuya. You're just his close friends, you're single, I'm single too. I can't see anything wrong if you go out with me." Hindi nakaimik si Adriana na nagpatianod ditong inakay siya sa may kotse nito. Pinagbuksan naman ito ni Bradley na inalalayan pang pumasok ng kotse, bago ibinigay si Kurt na kinarga ni Adriana sa may backseat, hanggang sa nasa kahabaan na sila ng highway ay sakalang muling nagsalita si Bradley. "Are you comfortable, sweetie? Ayoko namang pilitin ka. Kung hindi ka komportableng sumama sa akin ay ihatid ko na lang kayo sa mansion." Wika ni Bradley na pasulyap-sulyap sa rearview mirror. Napahaplos ito sa ulo ng anak nito na hinagkan ito sa noo. Hindi naman siya naiilang kay Bradley, natutuwa nga siya lalo na't magkasundo ito at anak niya. Akala nga niya ay suplado ito katulad ng mga chismis pero mabait naman pala ito, hindi mahirap pakisamahan. "It's okay, kapatid ka ni Cyrus, at gustong-gusto ka ng anak ko. I trust you, Bradley." Salitang kusang lumabas sa bibig ni Adriana na ikinangiti ni Bradley. Pagdating nila ng talyer nito ay naigala ni Adriana ang paningin sa paligid. Ang simple kasi ng lugar nito. Malawak ang talyer at maraming sirang sasakyan ang nakaparada. May ilang tauhan itong mekaniko na kasalukuyang nagre-repair sa mga sasakyang nakatoka sa kanila. Napayuko pa ang mga ito ng malinganan silang tinatanguhan ni Bradley. "Let's go inside." Nagpatianod lang naman si Adriana na napapasuri sa lugar. Kaya naman pala napakasimple nito kahapon. Sinong mag-aakalang ang isang katulad niyang bilyonaryo ay nagpapanggap na simpleng owner ng isang mumurahing talyer. Pumasok sila sa isang silid ng talyer, parang studio type ang itsura nito na nandito na ang kusina, sala, banyo at kama. Malinis naman ang lugar kahit may kalumaan ang itsura, maging sa mga gamit nito ay napaka-ordinaryo lang at luma, kahit ang pintura. Kaya naman pala natahimik ito ng ilang taon dahil ganito ang piniling pamumuhay. "Are you thirsty?" Tanong ni Bradley na ikinasinghap nitong hindi na malayang tumabi na pala sa kanya ito. Napangiwi ang ngiti nito na parang sinisilaban sa pagkakadikit ng balat nila ni Bradley, nangingiti lang namang pinapakiramdaman nito ni Bradley na nagsali ng tubig sa baso. "Here!" Nangingiti ito na pinamumulaan ng pisngi ang dalaga at hindi masalubong ang mga mata niya. Sa loob ng 5 taon nitong pagtira sa talyer niya ay ngayon lang ito nagpapasok ng babae sa silid nito. Puro lalaki ang mga tauhan niya at kahit pinupuntahan siya ng mga babae sa talyer niya ay wala itong pinapansin. Namuhay ito ng simple at kinukubli ang totoong katauhan sa publiko. Sa takot na rin na dagsahin siya dito ng mga reporter lalo na ng mga masasamang loob para kidnapin siya. "Still nervous hindi? Anong ginagawa mo?" Parang may ihi sa kaba at excitement si Adriana nang mas ailapit pa ni Bradley ang mukha na halos maghalikan na sila. "I want to kiss you again, can I, sweetie?" Pero hindi pa man lumalapat ang lobby ni Bradley dito ay may hamarang ng maliit na palad sa pagitan nilang ikinamilog ng kanilang mga matang nilinggan ito. "Oops, are you going to kiss my mom, Daddy?" Tanong ni Kurt. Natawa namang nagkamot sa batok si Cyrus na kinalong itong napapatawa na binitin nito ang dalawa. "Oo sana, kaya lang istorbo ka eh." Natatawang sagot ni Bradley na napisil pa ang ilong nitong napatawa. "Mommy, heret-heret?"